kapangyarihan. Kami, Panginoon, nagpupuri sa iyong kadakilaan. Ang iyong kabanalan ang siyang aming kalakasan. Amen. Ang siyang aming paggunan. Kapayapaan ng buhay. Ikaw, Panginoon, ang lagi naming inaasahan. Amen. Muli, ang mensaheng aming muling mapapakinggan, maging pagpapalat kalakasan ng aming buhay. Huwag niyo po kami ilayo, O Diyos, sa paglilingkod na ito. Kung minsan kami ay naligaw, mulit ayon namin, Panginoon, lumayo sa iyo. At nais namin, Panginoon, manatili sa iyo na kahit marami kami mga pinagdaraanan na mabibigat na suliranin. Umaasa kami, hindi niyo po kami pababayaan. Amen. Saan man kami naroon, tulad ng aking mga kapatid na naririto. Ano man, Panginoon, ang kanilang sitwasyon, ano man, Panginoon, ang kanilang kinakaharap sa buhay, kabigatan ng kanilang iniisip sa kanilang pamilya, o ano pa man, Panginoon, dalangin namin, i-comfort niyo po kami lahat. Patuloy niyo po kami, Panginoon, tulungan at gabayan. Amen. Mapagtagumpayan ang anumang kabigatan na kinakaharap ng bawat isa. Naniniwala kami. Ang pagdating namin sa oras na ito ay oras ng himala ng aming buhay. Amen. Kahit aming inaangkin ang patuloy ng iyong pagkilos sa aming mga dalangin. Ito ang aming samot dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Kristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
ating tunghayan ang isang maiksing mensahe, isang maiksing talata mula sa Biblia sa Lumang Tipan, Salmo o Awit chapter 46, verse 1. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Mga kapatid, kay Kristo ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa ating Panginoon Kristo. Palakpakan natin po ito. Yung palakpak na tagumpay. Amen. Okay. Maaari pa po tayo magsilpo, mga kapatid. Hindi tayo pwedeng pumalakpak na magtagal dahil may oras. No? At maaaring nagtatanong yung iba, bakit ang aking laging pagbasa, iksi ang mga binibigay ng mga versiko dahil nga po sa oras. Kaya sa short verse lang po tayo madalas kumukuha. Anyway, kapatid ko kay Kristo, pag-usapan natin ngayon, the sufficiency of God in times of need. Sa kasapatan ng Diyos, no? Sa panahon ng ating mga pangangailangan. Sa panahon ng ating kakulangan, ang Diyos ko ay laging may kasapatan. Amen. Lagi natin isipin, huwag mong kalulungkot yung kakulangan, yung kawalan mo sapagkat merong gagawin ang Panginoon. Amen. Alam nyo, kapatid ko kay Kristo, kapag tayo ay may kakulangan, ang problema sa tao, kung saan siya tumatakbo. Tumatakbo siya sa mga Bombay, tumatakbo siya sa mga kung kani-kanino. Diba? Para lamang matulunan ang kanyang mga pangailangan. Sabi ng isa, brother, hindi naman siguro masama na tayo ay tumakbo sa iba, lalo na kapag nangangailangan. Hindi naman masama, huwag lang dadalasan. Kasi nakakasanayan. Dapat exercise natin dito ang paniniwala. Sabi na ng ating mga magulang, ng mga matatanda, ng mga lola natin, kapag kaunting marunong mamaluktot. Diba? Kaya kapag miksi ang kumot pa, kapag miksi ang kumot, marunong mamaluktot. Kapag, kasunod naman. May pagtitiis, i-adjust ang sinturon. Butasan ng panibagong butas. So, yun ang mga kasabihan. Ibig sabihin, hindi na balik tayo humantong sa ganito, huwag lang tayo humantong sa konsolusyon. Hindi ba? Amen. At tulad ng mga ganyang klaseng pangungutang, hindi ko minamasama, pero huwag sanayin. Kayo kapatid ko kay Kristo, nararanasan mo lang tumingin sa wallet mo, ewan ko ba, kapag kung kailan walang laman yung wallet mo, tingin ka lang tingin. Hindi ba? At madalas mo tingnan yung wallet mo kapag may problema ka, kapag walang laman. Humaharap sa problema, sa pamilya, hindi mo alam kung paano sagutin ang bawat tanong ng mga katanungan ng mga pamilya mo na saan tayo kukuha ng pambili, saan tayo kukuha ng pambayad, etc. May pambayad ba tayo? Ikaw mismo yung parang pumapasa ng problema, hindi mo alam paano sasagutin. Ang sagot na lang natin, bahala na si Batman. Di ba? Kung saan tayo humantong. So, kumisa sa pahiga natin sa gabi, no? Hindi tayo makatulog sa sobrang bigat ng dibdib. Masyado kasi pinapasa natin at dinadamdam natin yung sitwasyon. Iniisip natin, paano na bukas? Ano na bukas? Ano mangyayari na bukas? Yung mga bagay na ito ay talagang iisipin mo kapag walang-wala ka. At darating talaga na magkatanong ka sa Panginoon at sasabihin mo sa Panginoon, Diyos ko, ano ba nangyayari sa akin? Bakit kami dumadaan sa ganitong klaseng uri ng buhay? Alam niyo, kapatid ko kay Kristo, hindi lang naman din isang taong dumadanas niyan. Buong tao dumadanas niyan. Hindi lang tayo mga mahihirap, pati mayayaman, dumaranas. Hindi sa pangailangan ng kanilang mga pinansyal. Meron silang mabibigat na kinakaharap, lalong-lalo na ang inaalala nilang pinapahalagahan sa kanilang buhay. Sa bawat bahagi ng ating buhay, hindi may iwasan na harapin natin ang mga realidad ng buhay. No? Dahil ang bawat
buhay sa ibabaw ng mundong ito, laging may challenges, may hamon. Ang kailangan ng kapatid, marunong kang lumaban. Kasi kung hindi ka lalaban, magiging kawawa ka. Magiging kaawa-awa. Kinakailangan manindigan ka at kinakailangan malaman mo kung paano ang dapat mong pamamaraanan upang tayo ay magkaroon ng katagumpayan sa lahat ng mga problema natin kinakaharap. Maaari ito'y tungkol sa iyong kalusugan, maaari ito sa iyong financial problem, maaari ito sa mga relasyon natin, sa pamilya natin o sa iba. Mga bagay na parang wala ng katapusan ng mga suliranin. Maaari sa mga oras na ito ay nabibigatan ka, naguguluhan ka, at hindi mo alam gagawin mo. Kagandahan na nauna ka muna pumunta rito bago ka pumunta doon sa overpass na napakataas. No? At maliwanagan ka sana sa suliranin ng pinagdaraanan mo, kapatid ko kay Kristo. Huwag na huwag kang mauubusan ng lakas. Dapat magpakatatag ka nang hindi ka maubusan ng kalakasan. Amen. Sa ganitong sandali, mga kapatid ko kay Kristo, tinatanong natin, sino kaya sasalo ng problema ko? Hindi ko problema, yung problema mo ng isa. Tinatanong mo sa sarili mo, sino kaya sasalo ng problema ko, Panginoon? Lalo itong katabi ko, mas malaki din ang problema. Sino kaya, Lord, ang makakatulong sa akin? Nakakawaw, hindi na ako pinuutan ng amo ko dahil isang taon din kas advance na kuha ko na. So, sino kaya, Panginoon, ang sasalo ng kabigatan ng problema ito? Kapatid ko kay Kristo, meron po kwento sa Biblia. At ang dalawang kwentong ito, parehong naniniwalang may Diyos. Pero paho silang pumaharap sa mabibigat ng suliranin. Unang-una rito, si Eliseo. Kilala niyo ba si Elijah? No? Si Elijah, kapatid, ay isang lingkod ng Panginoon. Inutusan ng Diyos na sabihan ang hari ng Israel. Sino po ito sa panahon ni Elijah? Si King? No. Si King? Okay. Assignment ko yan. No?